100K rental business para sa mga age 40 at OFW. Yes, pag-usapan natin ang 8 rental business ngayon. Bakit pang 40 years old, Doc, at OFW? Ganito pa yan. Unahin natin, sa mga 40 years old, why this is the best business na pwede natin simulan. At age 40, I understand meron tayong kanya-kanyang career. Tama po, ibig sabihin nyo, department head, unit head, or team leader. So, mahirap sa inyo i-give up ang inyong career para makasimula ng business. Naiintindihan ko po yan. Kasi when I also resign, ang tagal bago ko pinag-isipan, bago ako mag-resign as a principal and dean. So, sabi ko, paano ko iwanan tong napakagandang posisyon na to, na matagal kong pinangarap para lang magnegosyo. So, I understand you. I get your point. So, mag-start muna tayo sa rental business. And second, why 40 years old? Because ganito po ang normal na stages ng buhay natin. Nag-aaral tayo, hanggang 20 years old tayo, then 20 years old to 30, nag-explore muna tayo. Yan na yung nag-change tayo ng career. Career A, pag ayaw na natin, punta tayo career B, then we transfer places, or maybe nag-abroad muna tayo, nahirapan tayo, umuwi tayo. That's until age 30. Hanggang sa 30 to 40, natagpuan na natin ang tamang career para sa atin. Or natagpuan na natin ang tamang business para sa atin. So, meaning to say, naka-accumulate na tayo ng pera. Meron na tayong enough savings. And most of us, siguro naman meron tayong 100K. So, sa mga OFW, di ba nakakaipon naman po tayo dyan? Meron tayong income dyan. Minsan nakapag-sideline pa tayo. Nakapagtabi tayo ng 100K. Yes, gusto natin magkaroon na ng business dito sa Pilipinas para naman makauwi na tayo agad or mabilis yung pag-ipon natin ng pera. But the problem is, what is the best business na pwede natin simulan na po nasa abroad tayo? And second is, sino yung pwede natin pagkatiwalaan dito para i-manage yung business natin? So, lahat ng yan, problems natin. Ngayon, sa rental business, masasagot po yan. Because sa rental business, hindi mo kailangan na naka-full-time ka. Rental nga po siya. Once na na-rent na siya, running na yung business natin. So, ngayon, pag-usapan natin ang 8 business rental ideas and kung paano natin sila i-manage. May bonus na pong business system, pati marketing, pricing, i-discuss na rin natin. So, let's start. Rental business. First, party and events supplies. Sa sobrang dami na sineselebrate natin mga Filipino, sabi nga, di ba, we celebrate too much. Tayong pinakamaraming sineselebrate. Yung gumapang lang yung apo, sige, maghanda tayo. Kasi nakakagapang na eh. Nakapagsalita na yung apo natin o yung guest na kapatid natin, sige, maghanda tayo. Or maybe, nakapasa sa first semester, mataas ang grades, we celebrate. Natapos ang OJT ng anak natin, we celebrate. Or maybe na-promote ka, we celebrate. Ang dami celebration sa Pilipinas. So, kailangan natin ng supplies. So, yung supplies na yan, na kailangan ng kapitbahay mo, kamag-anak mo, ikaw na yung mag-provide. Party and event supplies. Ito po yung mga items na pwede natin iparent. Tables, chairs, videoke, yan, pwede yan. Afford na natin bumili ng mga gamit para dyan. Alam nyo, second rental business is photography and videography services. Of course, kailangan natin camera, lights. Pwede nating iparent. So, you can buy camera na alam mong in ngayon o nasa trend ngayon, pwedeng gamitin sa mga celebrations. Ulitin ko ulit, example ko, when I went to Baguio, one of my followers, nagpunta sa akin, Doc, i-coach mo nga ako. Alam nyo, to my surprise, she is a student. Alam mo ang kanyang source of income as a student? Nagpaparent po siya ng camera. So, imagine, estudyante, may negosyo. Sabi niya sa akin that time, Doc, bibili pa ako ng isang camera para dalawang pinaparent kong camera. Nice, di ba? Photography and videography services or things, mga bagay-bagay. Third, camping tents and sleeping bags. Marami nang nagka-camp ngayon. Nauso na kasi yan eh. Isa naman sa mga tourist destinations natin, camping sites. Di ba, di naman tayo lagi nagka-camp? So, yung iba, nagre-rent na lang. Bumili tayo ng mga tents, pwede maliliit, pwede malalaki, mga sleeping bags. For rent, diba? If you have like 10 sleeping bags, 10 camping nets, depende sa iyo yan, depende sa budget mo, pwede tayo magsimula. And next is bikes and scooters. Pag Saturday, Sundays, maraming gustong mag-bikes, madaming gustong mamasyal, tourist spot ka, pwede ka magpa-rent ng mga bikes. And musical instrument and audio equipment. So, again, sabi ko nga, sa dami na celebrations natin, kailangan natin yan. Pwede rin yan iparent sa mga church, iparent sa mga business establishment. Like, for example, isang resto,
Tapos may event sila, kontratahin mo, sabi mo, pag may events na gusto mag-rent ng space mo, sa amin na yung musical instruments, sa amin na rin yung audio. Alright? Next, furniture and home decor. Ano ba yung pwede natin pa-rent? Pwede mo pa-rent tables, lamps, arts. Saan magagamitin yan, Dok? Di ba meron tayong mga, minsan may special occasion sa bahay natin. Kailangan maganda. Or minsan naman, kailangan din mag-set up kasi magbo-vlog tayo. Kagaya ngayon, magbo-vlog tayo. Or maybe, merong photoshoot sa bahay niya mismo. Gusto niya meron siyang picture o meron siyang gagawin. Mga estudyante, may mga projects sila. Kailangan may ganitong setting, ganito. Pwede natin i-parent. Alright? Alam mo, ang labanan ngayon sa buhay is being creative. Yung being resourceful. Paano mo gagamitin yung mga meron ka para i-parent natin? Or intentionally, bumili ka. Lamps, mga aesthetics. Mamuhunan tayo. Punta ka lang sa isang bilian, marami ka ng lamps na mabibili, maraming magagandang tables and arts or mga decors. Pwede din na you put up a local simple studio. Pwede ikaw mismo mag-set up ka ng studio. Meron po na akong kakilala na meron siyang studio sa bahay nila. Kung birthday mo, punta ka lang doon, sabi mo, picturean mo ako dyan. O kaya naman, kung may special occasion, Christmas, New Year, Valentine, ayusin mo lang yung studio mo according to occasion. Then, punta yung mga tao, picture-picture. So, meron ka ng local studio. Maganda nito, pwede mong palitan monthly yung tema ng studio mo. Nice, di ba? Next, electronics. Yung mga gadgets natin like large TV screen, printer, pwede natin iparent yan. Pwede natin parent sa mga estudyante, mga may special occasions, event management, business owners, baka kailangan ng mga clients nila. So, madami pa tayo pwede maging clients dyan. Right? So, yan po yung 8 rentals business na pwede natin i-start 100K or lower than 100K. Basta nasa discarding mo lang yan. Unti-unti, pag nag-bloom na yung business mo, madadagdagan mo yung mga equipments, mga materials. Now, question, Doc, ano naman yung may papayo mong guidelines? Ito kasi yung minsan, may ideas tayo, pero natitigilan tayo kasi wala tayong guidelines. So, ito, hindi ka na kailangan magpa-coach kay Doc. Free na po to. By the way, kung gusto mo pa rin magpa-one-on-one business coaching kay Rockstar, PM mo ako sa personal FB ko, yan po yan. So, kahit OFW, pwede tayong online or gusto mo ma-meet face-to-face si Doc, pwede tayong magkaroon ng coaching. Okay, ito na yung business model mo or guidelines. First, paano tayo mamimili? Ano yung basihan natin, Doc? Okay ako sa rental business. Paano ba ako pipili? Kung ano yung ipaparent ko? First, ito po, guideline natin. Identify your local area needs. Tingnan mo, ano yung needs o ano yung gap, ano yung wala na pwede mong gawin. Yun ang iparent natin. So, kung ano yung hindi available na kailangan, yun ang ipaparent natin. Example, tourist spot ka, yung lugar nyo. Pupuntahan talaga kayo ng mga tourists every Saturday and Sunday. Anong wala sila? The camping tents. Wala silang tents, wala silang sleeping bags, or kailangan nila ng bikes. So, yan ang iparent mo. Diyan ka magsimula. Kung ano yung kailangan na hindi available, yun ang dapat mong sagutin. So, dyan sa barangay mo, ano ang kailangan na wala dyan sa paligid? Try to search. So, kaya nga kailangan pag nag-start tayo ng business, meron tayong enough time to do marketing research, to analyze our clients. Kaya, payo nga ni Jeff Bezos, di ba? Be obsessed to your clients. Dapat ma-obsess tayo sa magiging clients natin. Ano bang kailangan nila? Kung kinakailangan puntahan mo, maipagkapi ka, o ikaw mismo mag-observe ka doon sa lugar na yon. Kung ikaw isang turista, ano yung kailangan ko na wala ngayon dito? Something like that. Alright? Next po is protect your assets. Ito. Bawa, magpaparent ka ng camera, magpaparent ka ng TV screen with agreements. Of course, may agreements kayo. Like, kailangan inspect mo muna ang mga gadgets mo bago ilabas, pagpasok. Meron ding inspection, of course. Baka nasira. Kailangan ba nilang mag-down, mag-deposit? Paano ba yung arrangement nyo sa payment? Something like that. Kailangan po, meron kayong malinaw na agreement to protect your properties para ingatan, hindi masira. Di ba napanood natin yung ibang nagre-rent ng mga resort, nagre-rent ng mga gamit, sinisira, di ba? Dapat malinaw ang agreements natin. And number 3 po, maintenance and quality. Of course, you have to keep your rentals clean. So, kailangan malinis po yan, nami-maintain natin. And of course, mag-upgrade tayo. For example, camera. Kung bibili ka na rin lang ng camera, upgraded na yan. Bibili ka rin lang ng TV, yung pinakamalaking screen na possible. Hindi man pinakamalaki, pero yung at least alam mo na mamamangha sila sa laki ng screen. So, upgraded dapat yung ipinaparent natin. And number 4, pero bago yan, kape muna tayo. Kape po tayo, Jellybeers. By the way, yun nga po, no? Meron tayong coaching session. PM lang kayo sa aking personal FB.
And if you want to attend our free webinar din, and free seminar sa financial literacy, kasi kailangan pag nag-business ka, financially literate din tayo. Para nun, hindi masaya yung kikitain natin. Pwede po yan kahit nasa abroad kayo, nandito sa Pilipinas. PM nyo ako sa personal FB. Ito po ang personal FB. Ako po mismo ang tatawag, magbe-message sa inyo. Mag-message ka ngayon, try natin. Tatawag si Rockstar. Let's go, let's go. Okay, number 4 guidelines natin is pricing strategy. Kailangan may strategy ka to price your offer. So, para makapagtaas ka ng price, para mataas yung may offer mo na price sa kanila, you need to offer special package. So, kailangan merong special package. Or kung may kakumpit ka dyan sa inyong neighborhood, nag-offer na the same rentals, kailangan merong kakaiba sa'yo, kakaibang package. For example, nag-rent sa'yo ng furniture lang. Sabi mo, with free painting yan. Ha? Yung painting na yan, ikaw lang meron dyan sa barangay nyo. O, diba? For example, magre-rent sila ng camera. So, pag sa'yo nag-rent, merong lecture. Paano yung tamang photography? Photography lecture. May free session sa'yo. That's a special offer. Or kung camping, kailangan meron ka pang free pictures, kung tourist sila, something na they cannot resist your offer. And next guidelines natin is delivery. So, you offer delivery. Kasi, pag sila pa yung na problema, paano i-deliver yung mga tables, chairs? Baka hindi na mag-rent yan. So, kailangan meron ka na rin ka-partner na magdi-deliver. And marketing. Kailangan natin ng marketing, local marketing, online. You can hire local influencers. Local lang. Kasi kung national influencer, kalat yung mga followers niyan eh. Kailangan local influencer para yung followers nila nandyan lang din sa lugar nyo. So, madaling makita ang inyong promotional videos. Or next, business process. Make it simple. Kailangan simple lang. Magre-rent sila, ano yung first step? Message sa personal FB mo, tapos tawag sila. Bukasan natin yung complicated na steps. Madali lang, tawag lang, then sagot ka, then yun na, shoot na, di ba? Dapat available tayo at least 16 hours. And for more business model doon, meron tayong mga coaching dyan. So, sa lahat ng mga 40 years old and OFW rental business, underrated yan, pero kumikita. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.